Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Purihin ang Diyos. Diyos nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Magandang hapon sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang kanyang mga saway, mga hindi niya gusto, kanyang mga babala. Hallelujah. Kaya maraming mga bagay na hindi natin alam, kaya naligaw tayo. Iniligaw tayo ng tagapagturo ng kasinungalingan. Kaya napakalagang aral ito. Dahil Diyos ang kanilang nilapastangan mismo. Kaya ating pag-aralan ang rebulto. Bakit? Kailangan natin pag-aralan ito. Maigpit ito pinagbabawal ng Diyos. At ito'y may sumpa hanggat sa ika-4 salin lahi. Kinais ng Diyos ipaalam sa mga tao. Kapag patuloy nila ito ginagawa, tiyak ang kanilang kapahamakan. 4 salin lahi. Nang utos ng Diyos ay palaging sinusuway ng mga tao. Ang dahilan, ito ay inigiit ng tagapagturo, ng mga tagapagturo ng kasinungalingan. Kaya sinabi ito ng Diyos sa 1 chapter 8 verse 42 ay ganito ang sinasabi. Sinabi ni Jesus, kung talagang Diyos ang inyong Ama, ibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Ako, sapagkat naparito ako sa gana na sinugo ng Ama. Kaya maraming mga tao hindi nila naunawaan, minahal nila ang Diyos, ngunit sa salita lamang. Ngunit mas mahal ng tao ang doktrina ng reliyon. Dahil sinabi dito ni Jesus sa 1 chapter 8 verse 42, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, ibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako nagparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Sabi sa verse 43, bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko, sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko. Maraming mga tao hindi nila matanggap ang aral ng Diyos, ang doktrina ng Diyos, nakasulat sa banal na aklat sa Biblia. Kaya yun ang mga tao naglapastangan sa Diyos. Gumawa-gawa sila ng sariling doktrina. Hindi nila sinunod ang doktrina ng Diyos sa banal na aklat. Dahil sabi dito, bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Di ninyo. At sabi dito, bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko, sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko. Ang diablo ang inyong ama, sabi sa verse 44, ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamatay tao na sa simula pa'y at kalaban ng katotohanan, at di matagpuan sa kanyang katotohanan, sapagkat kahit kailan kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya kapag nagtuturo tayo ng kasinungalingan, diablo ang ating ama. Sabi dito,
Napakaliwanag. Marami ngayon nagtuturo ng kasinungalingan. Iba't ibang reliyon nagtuturo ng kasinungalingan. Kaya maliwanag dito, Diablo ang kanilang ama. Sabi dito, Diablo ang inyong ama. Kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Kalaban ng katotohanan at di matagpuan sa kanya ang katotohanan. Kahit kailan, kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Siya ang ama ng kasinungalingan, ang Diablo. Kaya kung nagtuturo tayo ng kasinungalingan, ang ama natin ay ang Diablo. Ang turo ng Diablo ang ating tinuturo. Dahil kung ang ama natin ang Diyos, ang tinuturo natin, ang sinasabi ng Diyos, ang kanyang salita. Kaya maliwanag ang sinasabi ng lahat na nagtuturo ng kasinungalingan ay Diablo ang kanyang ama. Papayag ba tayo na Diablo ang ating ama? Talagang hindi. Kaya makinig kayo. Sabi dito sa Deuteronomy, ay ganitong sinasabi sa atin ng Diyos. Deuteronomy chapter 5 verse 7, ay ganitong sinasabi sa atin ng Diyos. Tingnan natin kung sino ang sinungaling. Ang tagapagturo ba o ang Diyos? Ngunit sinabi ito ng Diyos sa Deuteronomy chapter 5 verse 7, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi sa verse 8, huwag kayong gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, nasa lupa, upang sambahin. Huwag ninyo silang paglingkuran ni yuyukuran, sapagat ako si Yahweh ay mapanibuguin, paparusahan ko ang kasalanan ng mga magulang na mumuwi sa akin, ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggat sa ika-4 salinlay. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Sino ngayon ang sinungaling? Kaya nakita natin, sinabi ito sa atin ng Diyos sa Deuteronomy chapter 4 verse 23. Mag-ingat kayo, huwag ninyong kakalimutan ang tipan sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin gaya na ipinagbabawal niya sa inyo. Si Yahweh ay apoy, nakakatupok at ayaw niya. May kaagaw siya sa kanyang, sa inyong pagmamahal. Sabi sa verse 25, kahit gaano katagal abutin ninyo roon, kahit kayo'y magkaanak at magkaapo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, sapagkat magagalit sa inyo si Yahweh. Napakaliwanag magagalit sa atin ang Diyos. Binaliwala ito ng mga tao ang sinasabi ng Diyos, ang kanyang babala. Binababalaan tayo ng Diyos. Nakita natin kung paano nila sinuway ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Kung paano nila pinalitan at nagtalikod sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa Isaiah chapter 44 verse 6, ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hari at tagapagligtas ng Israel. Ako ang simula at siyang wakas, walang ibang Diyos maliban sa akin. Maliwanag na sinasabi ng Diyos na walang ibang Diyos maliban sa akin.
Sabi naman sa verse 24, ako si Yahweh ang inyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa, nagladlad itong kalangitan at nag-isa ring lumikha ng sanlibutan. Kaya maliwanag, kaya sabi dito, sinabi sa Isaiah sa 42, verse 8, ako si Yahweh, lamang ang inyong Diyos, walang ibang Diyos maaring umangkin ng aking kaningningan, ni makaagaw sa aking karangalan, walang makaagaw sa karangalan ng Diyos, walang makaagaw sa kaningningan ng Diyos. Ngunit ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo ang buong sanlibutan. Kaya maliwanag naman sinabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 2, ay ganito ang sinasabi, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwael. Ang sabi sa verse 3, dati tayo'y kabilang sa mga ito na mamuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Kaya sabi sa verse 1, nung una ay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Naging patay tayo sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga pagsuway at paggawa ng kasalanan. Patay spiritual. Ito ang katotohanan. Binulag sila ng Diablo. Binulag tayo ng Diablo dahil ang Diablo ang naghari sa sanlibutan ito. Kaya sa maliwanag ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 4. Sabi dito sa verse 3, kung may talukbong pa ang mabuting balita ay pinangangaral, ipinahayag namin, ito'y natalukbungan lamang sa mga napapahamak. Kaya ang natalukbungan lamang ang hindi makaunawa, ang mga taong hindi napapahamak. Ang mga taong napapahamak, hindi sila makaunawa dahil sa ilalim sila ng kapangyarihan ng Diablo. Sabi dito sa verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay pinulag ng Diyos ng daigdig na ito na si Satanas. Sila'y pinulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya maraming mga tao binulag ng Diablo. Hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos. Hindi nila pinahalagaan ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos kay Propeta Isaias, ay ganito sinabi kay Isaiah chapter 6 verse 9, sinabi niya, humayo ka, sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa, tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakita. Sabi dito sa verse 10, papurulin mo ang kanilang isip, bubulagin mo sila para hindi makakita, gagawin mo sila bingi para hindi makarinig at makaunawa, baka sila'y magbalik loob at magsigaling. Ito ay maliwanag, ibig sabihin ito'y sinumpa ng mga tao. Pag isang tao ay isinumpa, mayroon siyang sumpa hanggat sa 4 salinlahi.
mistulang bulag sa katotohanan. Hindi niya talaga maunawaan. Bakit hindi niya maunawaan ang katotohanan? Binulag nga sila ng dyablo. Binulag sila ng dyablo ang mga tao. Tinuturuan sila ng tagapagturo ng kasinungalingan. Kaya ang sabi dito sa Isaiah chapter 5 verse 20, kawawa kayo mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Totoo yan. Ito'y mga mabuting gawa ang ginagawa namin ay minamasama naman ng mga tao. Kawawa kayo mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Ang masama naman ay minamabuti. Bakit minamabuti ang masama? Ang paggawa ng kasalanan ay masama. Yun pinakamabuti sa mga tao. Ang paggawa ng kasalanan, yan ay masarap sa kanila. Ang kaliwanagan ay naaring dilim, at ang kadiliman ay tinuturing liwanag. Nakita natin ang kaliwanagan ay maaring dilim, inaaring dilim. Ang liwanag at ang kadiliman ay liwanag ang turing. Mabait na ito ang sabi matamis. At ang matamis ay mabait. Ang salita ng Diyos, ito'y minapait. Ngunit kung maritis lang ay matamis, makinig ng maritis, chismis. Ngunit ang katotohanan na salita ng Diyos na magbigay sa atin ng kaligtasan ay mapait. Bakit mapait? Dahil hindi nga gusto ng dyablo maligtas tayo. Gusto ng dyablo mapapahamak tayo. Nakita natin kung paano binaligtad ng dyablo ang isip ng tao, pati ang puso ng tao. Ginawa ng dyablo na puno ng pandaraya at kataksilan. Pati ang puso ng tao ginawa ng dyablo na isang mandaraya. Kaya sabi dito sa Jeremias chapter 17 verse 9, sino makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kaya nalaman ng Diyos ang puso ng tao. Isang mandaraya na walang katulad. Bakit? Binago ng dyablo ang kanilang puso. Imbis ang puso nila ay sa Diyos, ginawang makasalanan ng kanilang puso. Ginawang isang mandaraya na walang katulad. Wala nang lunas ang kanilang kabulukan. Ito'y sakit na espiritual. Itong ginawa ng dyablo sa puso ng mga tao para lagi magkasala sa Diyos. Samantala ang ating puso, ito'y templo ng Espiritu Santo. Kaya kapag sumusunod tayo sa Diyos, na may takot sa Diyos, ang ating puso ay templo ng Espiritu Santo. Ngunit kung gumagawa tayo ng kasalanan, sumusuway sa Diyos, ito'y gagawin ng dyablo na isang mandaraya ang ating puso. Kaya nakita natin kung paano sinira ng dyablo ang templo ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ginawa niya ang ating puso na mandaraya para lagi tayo makagawa ng kasalanan sa Diyos at hindi natin masunod ang Diyos. Kaya dyablo ang titira sa ating puso. Dyablo, espiritu ng dyablo ang maghari sa ating puso. Dahil ang sabi naman dito sa unang Korinto chapter 3 ganito. Sabi naman sa unang Korinto chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Espiritu, templo ng Diyos? Hindi ba ninyo alam
na kayo templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu. Kaya maliwanag, sabi dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang Espiritu, ang Kanyang Espiritu. Sabi sa verse 17, paparusahan ng Diyos ang magwasak sa templo niya, sapagkat banal ang Kanyang templo. Banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Tayo ang templo ng Espiritu Santo, templo ng Diyos. Ngunit ang ginawa ng diablo, pinalitan ang ating puso na mandaraya. Nilagyan tayo ng espiritu ng kahalayan, espiritu ng kalikuan, para lagi tayo gagawa ng kasalanan sa Diyos, upang ang espiritu ng Diyos ay aalis sa ating buhay, at ang manirahan sa ating buhay ay ang espiritu ng diablo. Kaya ito hindi nalalaman ng mga tao. Hindi nila iningatan ang kanilang puso. Kaya sila nagkasala sa Diyos. Kaya naging templo ang ating puso, templo ng diablo. Kaya lagi tayo gumagawa ng kasalanan. Dahil kung ating puso ay templo ng Diyos, ay gagawa tayo lagi ng kalooban ng Diyos na sa langit. Kaya sabi dito sa unang Korinto chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Sabi sa verse 20, binili niya kayo ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Dito natin makita kung ang ating puso, kung anong espiritu na nirahan sa ating puso, kung espiritu ng Diyos na nirahan sa ating puso. Ito'y templo ng Diyos na nirahan ang Espiritu Santo. Ngunit kung ating puso ay laging gumagawa ng kasalanan sa Diyos, ito'y templo ng diablo. Kaya lagi tayong magawa ng kasalanan dahil diablo ang nag-ahari sa ating buhay. Pinanahan natin ang espiritu ng diablo ng makasalanan sa ating buhay. Kaya nakita natin, tinubos tayo ng banal na dugo ni Kristo Jesus na nag-agos sa krus ng Kalbaryo. Binili tayo ng malaking halaga, kaya gamitin mo ang iyong katawan. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos, kung ang Diyos ang nag-ahari sa inyo. Ngunit kung si Satanas ang nag-ahari sa ating buhay, sino ang pinaparangalan? Di ba gagawa tayo ng kasalanan upang maparangalan si Satanas? Kaya sabi dito sa 1, sinabi dito sa 1 chapter 3 verse 7, ay ganito sinasabi, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Bakit lahat? Kailangan ipanganak muli dahil lahat ng tao sumuway sa Diyos at gumawa ng kasalanan. Dapat lahat ipanganak muli. Dahil sabi dito sa 1 chapter 3 verse 5, sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban ang tao ay pinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya pag-aarian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos.
born in spirit, ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kapag pinanganak tayo sa Espiritu ng Diyos, ang Diyos ang nag-ahari sa ating buhay. Kaya kailangan, dahil nagkasala ang lahat ng tao, sumuway, naging patay ang ating Espiritu, lumayo ang Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya namumuhay tayo, kaluluwa at laman, ang ating Espiritu ay hindi na Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos upang mananahan ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso at gagawa ka ng mabuti para sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa Ezekiel chapter 36 ay ganito. Sabi dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel chapter 36 verse 25, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Kaya kapag nagpag-isa tayo kay Kristo Jesus, muli tayo ipanganak sa Espiritu ng Diyos, born in Spirit. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain nating puso ay gagawin niyang masunurin. Yan ibig sabihin ng born in Spirit. Ipanganak muli. Kailangan ipanganak muli. Lahat kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born in Spirit. Dahil sabi dito sa Ezekiel chapter 36, verse 25, sabi sa verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Napakaliwanag! Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin ko masunurin. Sabi sa verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kaya kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil kung hindi tayo pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos, hindi natin masunod ang Diyos. Dahil Diablo ang nag-aari sa ating buhay. Diablo ang nag-aari sa ating buhay. Kumukontrol sa atin ang Diablo. Kaya kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito naman sa 1 chapter 1 verse 13, sabi dito sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sapitan ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos, born in Spirit. Upang maging anak tayo ng Diyos, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Maliwanag ang sabi sa 1 chapter 1 verse 13, sila mga naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sapitan ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Maliwanag, ito'y natawag born spirit, pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Ngunit binaligtad ng Diablo ang isipan ng tao dahil sa tagapagturo ng kasinungalingan. Binaligtad ng Diablo ang isip ng tao dahil sa tagapagturo ng kasinungalingan. Binaligtad ang kanilang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Sabi dito sa Isaiah chapter 5 verse 20, kawawa kayo mga baligtad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama, ang masama naman ay minamabuti.
Ang kaliwanag ay inaaring dilim, at ang kadilimay liwanag ang turing. Mapait na apdo, ang sabi ay matamis, at ang matamis ay mapait. Ganyan ang mga tao na baligtad. Ang kanilang pag-iisip binaliktad ng dyablo, at ang puso ng tao ay puno ng pandaraya at kataksilan, at nagtaksil sila sa Diyos. Dahil sabi dito sa Jeremias, ang mga tao ay nagtaksil sa Diyos dahil ang kanilang puso ay mandaraya. Sabi dito sa Jeremias chapter 17 verse 9, sino makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan, na maliwanag ang puso ng tao ay isang mandaraya. Dahil ang sabi dito sa Jeremias chapter 1 verse 9-10, sabi dito, paparusahan ka ng sarili mong kasamaan, ipapahamak ka ng iyong pagtataksil, mararanasan mo kung gaano kapait at kahirap ang tumalikod kay Yahweh na inyong Diyos, at mawalan ng takot sa Kanya. Ako ang nagpahayag nito, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakaliwanag. Kaya sinabi dito sa verse 5, sinabi ni Yahweh, ano ba ang nagawa kong kamalian, at ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang. Sumamba sila sa mga walang kabuluhang Diyos, kaya sila'y maging walang kabuluhan. Kaya tingnan natin, ito ang sabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Itong sabi niya, ano ba ang nagawa kong kamalian, at ako'y tinalikdan ninyo, at sumamba kayo sa walang kabuluhan, Diyos-Diyusan, ribulto. Kaya tayo ay maging walang kabuluhan. Kaya nakita natin bakit nangyayari ito, dahil marami ngayon ang tagapagturo ng kasinungalingan. Marami ngayon tagapagturo ng kasinungalingan. Kaya ang mga tao naguguluhan, ang akala niya ay tama ay mali pala. Kaya ang pinakatama dito ay ang nakasulat sa banal na aklat. Ito ang pinakatama. Kaya binaliktad tayo ng dyablo. Bakit? Nandito na ang mga dapat pag-aralan natin sa banal na aklat, sa Biblia, ang sinasabi ng Diyos. Ngunit nagawa-gawa naman ng doktrina ang mga reliyon, at yun ang tinuturo sa mga tao. Yan ay isang pagtago sa salita ng Diyos. Iyan ay isang pagtataksil sa Diyos. Nandito na doktrina ng Diyos ni Kristo Jesus. Hindi sila nakutinto. Gumawa sila ng sarili nilang doktrina. Kaya sinabi dito sa 2 Corintios chapter 11 verse 13, hindi sila tunay na lingkod, kundi nandaraya lamang. Nagkukunwaring mga lingkod ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaaring magkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi kataka-taka na magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanyang mga lingkod, ang kanilang kainatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Tuturuan kayo ng kanilang doktrina, hindi doktrina ni Kristo, hindi doktrina ng Diyos. Tingnan mo lahat ng mga doktrina ng reliyon, komplikado sa salita ng Diyos. Dahil hindi yan salita ng Diyos, yan ay salita ng isang pastor, salita ng isang ministro, salita ng isang pare, hindi salita ng Diyos, hindi salita
ni Kristo Isos. Nakasulat sa banal na aklat ang salita ng Diyos. Ngunit kung may sinasabi sila na iba na, lalo na yung doktrina nila, hindi yan salita ng Diyos. Salita ng tao yan para mapasunod tayo, madaya tayo. Bakit kailangan may doktrina ang bawat reliyon? Dahil doon ang pira. Doon ang pira. Magawa nilang ng paraan kung paano kayo mapasunod at makuha ang inyong kayamanan. Kaya nakita natin, iyan ang mga tagapagturo ng kasinungalingan. Dahil ang sabi naman dito sa Jeremias chapter 27, ay ganito ang sinasabi sa Jeremias, ni Propeta Jeremias chapter 27, verse 15, hindi ko sila sinugo, ginagamit lamang nila ang aking pangalan. Maliwanag, hindi ko sila sinugo, ginagamit lamang nila ang aking pangalan. Kaya palayasin ko kayo sa lupain na aking inahanda sa mga taong sumusunod sa akin. Kaya napakaliwanag. Kaya sabi naman sa Jeremias chapter 23, sinabi ng Diyos kay Jeremias chapter 23 verse 30, ako'y laban sa mga propitang gumagamit ng salita ng ibang propita upang palabasing pinahayagan ko sila. Marami ngayon mga reliyon nagpapahayag. Sabi ni ganito, sabi niya, ito pahayag ng ni Yahweh sa akin. Yan ito pahayag ni Yahweh sa akin. Kahit wala pa, gawa-gawa siya ng kwento. Kaya maliwanag sabi dito sa Jeremias chapter 23 verse 30, ako'y laban sa mga propitang gumagamit ng salita ng ibang propita upang palabasin. Pinahayagan ko sila. Sabi sa verse 31, ako'y laban sa mga propitang kumakata ng sariling pangitain. At sasabihin, ito ang sinabi ni Yahweh. Totoo yan, marami ngayon, mga lingkod ng Diyos daw, kumakata ng sariling pangitain at sasabihin, ito ang sinabi ni Yahweh na inyong Diyos. Ito sinabi sa akin ng Diyos. Gagawa siya ng sariling pangitain at sasabihin, iyon ang sinabi ni Yahweh. Kaya maliwanag, ako'y laban sa mga propitang kumakatha ng sariling pangitain. Sa kasasabihin, iyon ang sinabi ni Yahweh. Totoo yan, maraming mga kasimbahanan ganun, kumakatha ng sariling pangitain. Pabilib sa mga member. Oh, grabe, may revelasyon sinabi ng Diyos. Kaya nagtuturo sila ng kasinungalingan. Maliwanag. Dahil sabi naman dito sa verse 32, ay ganito naman, ako'y laban sa mga propitang nagsalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihan idudulot sa bayan ito. Yan ang mga bulang guro binabanggit dito. Kaya nakita natin, maliwanag ang sabi ng Diyos, maraming kasimbahanan, ay ito ang makita mo sa kanilang. Yan ang makita mo sa bawat reliyon. Ang sabi dito, ako'y laban sa mga propita mo, gumagamit ng salita ng ibang propita upang palabasin. Pinahayagan ko sila. Ako'y laban sa mga propita, kumakata ng sariling pangitain. Sa kasasabihin, yun ang sinabi ni Yahweh. Ako'y laban sa mga propita nagsalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Bakit ginadaya kayo? Upang makuha ang inyong kayamanan. Matamis na salita, sugar-coated
Dahil kung hindi matamis ang kanilang salita, paano makuha ang inyong kayamanan? Kaya pinatamis, kinakalamay kayo. Yan, ibig sabihin. Kaya nakita natin dito, marami ngayon nagsasalita ng kasinungalingan. Dahil ang sabi naman dito, sa Malakias, ay ganito naman sinabi, sa Malakias, chapter 2, verse 8, subalit lumis kayo ng daang matuwid, kayo mga kaparian. Dahil sa inyong turo, marami ang nabubulit sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan. Sabi ng makapangyarihang si Yahweh, ang Diyos may sabi nito. Sumira sila. Hindi nila sinunod ang Diyos, kundi sinunod nila ang sarili nilang guni-guni. At sabihin na ito'y rebelisyon. Kaya maliwanag ko'y laban sa mga propitang kumakatha ng sariling pangitain at palabasin ito'y sinabi ni Yahweh. Maliwanag. Kaya sinabi dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Hosea, chapter 4, verse 6, nalipol ang aking bayan dahil di nila pagpalaga sa akin, sapagkat itinakwil ninyo ako. Kaya itakwil ko naman kayo bilang mga kaparian at yaman. Kinalimutan ninyo ang aking kautusan, kakalimutan ko rin ang inyong mga anak. Ang sabi sa verse 7, habang dumadami ang mga kaparian, lalo naman silang nagkakasala sa akin, kaya gagawin ko kahiyan ang kanilang kadakilaan. Yumayaman sila dahil sa mga kasalanan ng mga tao. Nalulugod pa sila sa kalikuan ng bayan, at gayon nga ang nangyayari kung ano ang mga kaparian, gayon din ang bayan. Kaya paparusahan ko sila kapwa dahil sa masama nilang mga gawa. Kinapakaliwanag, ano ba mga gawa nila? Marami sila mga gawa na hindi kalooban ng Diyos. Marami silang ginagawa na hindi kalooban, at tuturo sila ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Sabi dito ng banal na aklat. Kaya sabi naman sa Marcos chapter 7, verse 7, ay ganito, papuring pagsambang ginawa nila ay walang kabuluhan. Utos ng tao ay tinuturing utos ng may kapal. Na maliwanag, papuring pagsambang ginawa nila walang kabuluhan. Utos ng tao ay itinuturo utos na may kapal. Ni walang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at sinusunod ninyo ang turo ng tao. Ano ito? Doktrina ng reliyon. Ni walang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos sa banal na aklat, sa salita ng Diyos. Ni walang kabuluhan ninyo, at sinusunod ninyo ang turo ng tao. Ano yung turo ng tao? Doktrina ng reliyon. At sasabihin, uy, sundin natin ang Diyos. Sabi sa verse 9, sinabi pa ni Jesus, kayusay ng paraan ninyo sa pagpawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang maturong minana ninyo. Maliwanag, sinabi ni Jesus, kayusay ng paraan ninyo sa pagpawalang bisa sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos, nakasulat sa banal na aklat. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Ano yun mga turong minana nila? Doktrina ng kanilang reliyon.
Yun ang lagi tinuturo, yun lagi ang sinasaksak sa utak ninyo para hindi ninyo masunod ang Diyos. Kaya naging matigas ang ating ulo pagsasalita ng Diyos. Hindi natin gusto ang salita ng Diyos dahil tinuruan tayo ng kasinungalingan. Dahil ang sabi naman dito sa Roma, ay ganito sinasabi sa Roma chapter 10 verse 2. Sabi dito, mapatunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Napatunayan ng Diyos, nakita ng Diyos na kayo'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan. Naunawaan ninyo to? Sinabi ng Diyos, nakita kayo ng Diyos na nagsisikap kayo na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan. Dahil sabi sa verse 3, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsisikap sila magpatayo ng sariling pamaraan sa halip sundin ang pamaraan ng Diyos. Nagsisikap sila sapagkat hindi nila nakilala ang pagpawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsisikap sila magpatayo ng sariling pamaraan, doktrina ng reliyon, pinatayo nila, tinuturo nila. Kung pakinggan mo, maganda. Hindi yan Diyos ang nagtuturo, kundi ang inyong tagapagturo ng kasinungalingan. Nagsisikap sila magpatayo ng sariling pamaraan sa halip na sundin ang pamaraan ng Diyos. Ang Biblia, ang kanyang salita, ipahayag sa mga tao. Imbes salita ng Diyos ipahayag sa mga tao, hindi na nagtuturo siya. Patamisin ang turo papunta sa direksyon na nais niya. Yan ang mga tagapagturo ng kadiliman. Ano bang nagawa ng Diyos na kamalian sa inyo? Nagtaksil kayo sa Diyos, tumalikod kayo sa Diyos at pinalitan ninyo ang Diyos kay Satanas. Kaya sinabi dito sa ni Jeremias, propeta Jeremias, chapter 2, ay ganito ang sinasabi, verse 5, sinabi ni Yahweh, ano ba ang nagawa kong kamalian? At ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang. Sumamba sila sa mga walang kabuluhan, Diyos-Diyosang rebulto. Kaya sila'y maging walang kabuluhan. Ilang bisis na natin ito binasa, ngunit hindi natin sinunod ang Diyos. Kaya sabi sa Lucas chapter 6, verse 46, tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Tayo tumalikod sa Diyos, tayo nagtaksil sa Diyos. Kaya sabi sa ni Propeta Jeremias chapter 2 verse 19, paparusahan ka ng sarili mong kasamaan, ipapahamak ka ng iyong pagtataksil. Maranasan mo kung gaano kapait at kahirap ang tumalikod kay Yahweh na inyong Diyos at mawalan ng takot sa Kanya. Ako ang may ipahayag nito, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakaliwanag, tumalikod tayo, tumalikod kayo sa Diyos at sumamba sa walang kabuluhang Diyos ang rebulto. Ito'y karumal-dumal at kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Isang karumal-dumal at kasuklam-suklam ang ating sinasamba. Natutuwa ba ang Diyos sa atin? Doon tayo sa karumal-dumal at kasuklam-suklam.
Ito ang ating sinasamba. Hindi kayo nagbabasa kaya wala kayong alam na yan noon pinasunog yan ng Diyos ang lahat na ribulto. Dahil sabi dito sa Deuteronomy chapter 7, susunugin ninyo ang kanilang mga Diyos ang ribulto. Huwag ninyong pag-imbutan ang mga pila, ginto, ginamit ng mga iyon, sapagat siya ay maging patibong ng inyong kaulugan, dahil yun ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Sabi sa verse 26, huwag kayo mag-uwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam, sapagat yan ay maging dahilan na pagsumpa niya sa inyo. Lahat tulad nung una ay sinumpa, kaya dapat ituring kasuklam-suklam. Pinasunog ng Diyos ang mga ribulto noon dahil ito'y kasuklam-suklam sa kanyang paningin. Ngunit may isang ribulto hindi nasunog dahil nung unang panahon ang mga kahoy ay sintinyal. Kaya sabi naman, pinasunog ng Diyos ang mga ribulto. Nakita ngayon ng mga sumasamba sa ribulto. Sabi niya, oy, ito ang totoong Diyos, hindi nasunog. Totoong Diyos ito din nasunog. Yun sinamba nila. At ngayon sa ating generasyon ay ginawang Black Nazareno. Black Nazareno, itim na Diyos. Sino ba ang itim na Diyos? Alam ba ninyo kung sino ang itim na Diyos? Ang itim na Diyos ay si Satanas. Ang ating Diyos na sa langit ay puti na Diyos. Ang gumawa ng langit at ng lupa. Ngunit ang itim na Diyos ay si Satanas. Ang Black Nazareno, yan ay mukha ni Antikristo. Mukha yan ng Antikristo. Dahil dating ang panahon, ang ribulto ay bigyan ng kapangyarihan, bigyan ng buhay ni Satanas at magsalita. At yan ang mag-utos na tatakan kayo ng 666. Yan ang sabi sa Revelasyon. Kaya maliwanag, kayo ba sumasamba kay Satanas? Black Nazareno. Maliwanag, dito nagmula ang Black Nazareno, ang itim na Diyos na inyong sinasamba. Alam ba ninyo kung paano nilikha ng Diyos si Lucifer na tinatawag na Satanas? Alam ba ninyo? Siya isang inukit na mamahaling bato na may halong diamante at ginto. Makinig kayo upang may laman ang ating utak ng katotohanan. Ang kwento sa buhay ni Satanas. Hindi nyo alam ang buhay ni Satanas. Dahil ang sabi dito sa Ezekiel chapter 28 ay ganito ang sinasabi sa Ezekiel chapter 28 verse 13. Tulad mo na sa paraiso ng Diyos, sa arte ng Eden, nababalot ng iba't ibang uri ng batong mamahalin, sardiyo, topasyo, at diamanting ng ningning, berilyo, onyx at aspe, walang kahambing, sapiro, esmeralda, at karbongko. Ginto ang ingasto. Ibig sabihin ingasto, ni-install si Satanas sa mamahaling bato na may halong diamante at ginto. At ang pagkaukit dito ay inihanda noong una pa nang isilang ka sa mundo. Kaya itong inukit si Satanas, isang inukit, yan pagkalikha ng Diyos kay Satanas. Isang inukit na mamahaling bato na may halong diamante at ginto. Kaya pinasamba tayo ni Satanas sa iba't ibang klaseng ribulto. Siya yun. Sabi dito, ang pagkaukit dito ay inihanda noong una pa. Nang isilang ka sa mundo, kirubin ang itinalaga ko magbantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking
banal na bundok ang nilalakaran mo, mga batong kumikinang, wala kang kapintasan mula ng isilang ka hanggang na maisipan mo mamuhay sa kasamaan. Sabi sa verse 16, nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway. Ano ba kinalakal ni Satanas? Pinasamba ang mga tao, inudyukan ang isipan ng tao na magsamba sa ribulto. Iba't ibang bansa, iba't ibang ribulto na sinasamba ng mga tao. Natutukang sumuway at namuhay sa kasalanan. Kaya pinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kirubin sa kinagtatayuan mo, mga batong kumikinang. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ay iyong karunungan para magpanatag ang iyong katayuan. Kaya ibibagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Sabi dito sa Ezekiel chapter 28 verse 6, kaya naman ito pinagsasabi ng Diyos na si Yahweh, sapagkat pilit mong ipagpantay sa Diyos ang iyong sarili, iulog ka niya sa lalim na walang hanggan, iagis ka sa pusod ng dagat. Dahil si Satanas, yung kasalanan niya, nais niyang magpagpantay sa Diyos. Kaya naman, ito ang pinagsasabi ng Diyos na si Yahweh, sapagkat pilit mong ipagpantay sa Diyos ang iyong sarili, ihulog ka niya sa ilalim na walang hanggan. Nakita natin yan si Satanas, isang inukit na mamahaling bato na may halong ginto at diamante. Pinasamba ang mga tao. Kaya kita natin ang ibang ribultong gold. Siya yun, si Satanas yun, ang ribulto. Lahat na ribulto, tanggalan mo na mukha. Hindi mo na yan kilala si Buddha, si Maria, si Pedro at sino pa, kundi ang tawag dyan ay ribulto lamang. Si Satanas yun, isang inukit na bato ang paggawa sa kanya. Dahil ang sabi naman dito sa sinabi ng Diyos kay Propeta Isaias, ay ganito rin, Isaias chapter 14, ay ganitong sinasabi ng Diyos tungkol kay Satanas. Isaiah chapter 14 verse 12, ikaw ay nahulog mula sa langit, tala ng waka, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa. Ikaw ay nagpasuko sa lahat ng bansa. Palagi mong sinasabi, akyat ako sa kalangitan, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Itayo ko ang aking luklukan, upo ako sa ibabaw ng bundok ng Ilaga, sa dakong pulungan ng mga Diyos. Akyat ako sa ibabaw ng ulap, papantayan ko ang kataas-taasang Diyos. Ngunit ano ang nangyari? Nahulog ka. Ano, nalibing ka sa ilalim na walang hanggan. Yan si Satanas. Kaya pinasamba tayo ni Satanas sa ribulto. Nais niyang may pagpantay sa Diyos. Imbis Diyos ang kanyang ipahayag niya sa mga tao na simbahin niyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ipinahayag niya, sumamba kayo sa ribulto. Yan ang ginagawa ng kanyang mga lingkod. Pasambahin ang mga tao sa ribulto. Bago ito hinulog ng Diyos si Satanas sa lupa, nagkaroon ng malaking labanan sa langit. Nagkaroon ng labanan doon sa langit. Naglaban-laban ang liwanag at kadiliman doon sa langit. Sabi dito sa Pahayag o Revelation chapter 12 verse 7, pagkaraan ito sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban
si Arkanghel Miguel kasama ng kanyang mga anghel at ang dragon kasama ng kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Tinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas ng pangalay, Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon sila sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. Bakit tinapon dito ang mga demonyo sa lupa? Bakit tinapon dito? Upang subukan ang panampalataya mo sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng freedom kung sino piliin mo. Siya ba ang Diyos ba o si Satanas? May freedom tayo dahil mayroon tayong destinasyon, langit at impyerno. Yan ang hindi alam ng tao. Hindi alam ng tao si Satanas ang kanilang sinusunod, hindi ng Diyos. Kaya maliwanag, sabi sa Ezekiel, kaya doon naglaban-laban at talo ang dragon na si Satanas. Kaya sabi dito sa Pahayag ng Revelation chapter 20 verse 1, pagkaraan ay nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadina at ang susi ng banging walang hanggan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siyang ari ng Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon hanggang at inahagis ito ng anghel sa banging walang hanggan ang lalim. Inahagis niya at sinarahan ang pintuan upang hindi makalabas si Satanas. Dahil ito si Satanas, nais niyang magpagpantay sa Diyos. Nais niyang patayan ang Diyos. Kaya sabi dito sa Ezekiel, yan ang pagkagawa kay Satanas, isang inukit na mamahaling bato, hindi nyo alam. Kaya pinasamba tayo ni Satanas sa rebulto, isang mamahaling bato na may halong ginto at diamante. Ang pagkaukit nito ay ginawa nung una pa. Ganyan ang pagkalikha kay Satanas. Kaya sabi dito, ang pagkaukit nito ay inanda nung una pa nang isilang ka sa mundong ito. Kirubin ang itinalaga kong magbantay sa iyo, na isituktukan ng aking banal na bundok. Ang nilakaran mo patong gumiginang wala kang kapintasan, mula nang isilang ka hanggat may sipan mo mamuhay sa kasamaan. Natuto kang sumuhay at namuhay sa kasalanan, kaya ipinagtabuyan ka na mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kirubin sa kinatatayuan mo, mga batong gumiginang. Kaya naman sinabi ng Kaya naman ito ang pinagsasabi ng Diyos na si Yahweh, sapagkat pilit mong ipagpantay sa Diyos ang iyong sarili, kaya ihulog ka sa bangin malalim na walang hanggan. Kaya sabi dito sa Isaias, ay ganito naman sinabi sa Isaias chapter 12, ay ganito, chapter 14 verse 12, ikaw ay nahulog mula sa langit, tala ng umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa. Palagi mong sinasabi, akyat ako sa kalangitan, sa ibabaw ng mga bituin. Sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Itayo ko ang aking luklukan, upo ako sa ibabaw ng bundok ng Ilaga, sa dakong pulungan ng mga Diyos. Akyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko katastasang Diyos. Ngunit ano nangyari?
nailibing ka sa kalaliman na walang hanggan. Yan si Satanas. Kaya pinagbabawal ng Diyos ang mga tao magsamba sa rebulto. Dahil si Satanas yun. Dahil si Satanas ang sinasamba ninyo. Kaya pinagbawal ito ng Diyos. Kaya maliwanag sa sinabi ng Diyos sa Exodo chapter 20, may ito pinagbabawal ng Diyos magsamba sa rebulto. Bakit sumasamba tayo? Sino ang nagtuturo sa atin? May nga ito pinagbabawal ng Diyos na magsamba sa rebulto. Dahil ang sabi dito sa Exodo chapter 20 verse 3, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, maliwanag. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa ating Diyos. Huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan o larawan o rebulto na nga namang nilalang na sa langit at sa lupa. Huwag kayong iyuko na maglingkod sa limang mga Diyos-Diyosang iyan, sapagat ako si Yahweh ay mapanibuguin, Gilos God. Paparusahan ko ang lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggat sa ika-4 salinlay. Nakita ninyo, napakabigat ang parusa ng Diyos kapag sumamba ka sa rebulto, dahil pinaliwanag ko kanina ang rebulto ay si Satanas. Dahil si Satanas, ang pagkalikha ng Diyos kay Satanas ay isang inukit na mamahaling bato na may halong ginto at diamante. Ngunit ang paglikha ng Diyos kay Adan ay isang alabok lamang. Mababang uri na material, ngunit si Satanas, ang pagkalikha ng Diyos kay Satanas ay isang inukit na mamahaling bato na may halong ginto at diamante. Kaya napakalayo natin kay Satanas. Ngunit ang paglikha naman ng Diyos kay Eva ay kinuha ito sa tadyang ni Adan. Bakit sa kailangan sa tadyang kukunin? Dahil ang tadyang ay malapit sa puso. Dahil ang templo ng Diyos, ang ating puso ay templo ng Espiritu Santo. Kinuha si Eva malapit sa templo ng Diyos. Si Jesus naman, ang paglikha kay Jesus, pagsilang kay Jesus, ay kinuha ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Sa kanyang sinapupunan, kinuha si Kristo Jesus, kaya tinatawag niya anak ng Diyos. Kaya ang iba naman sabi niya, bakit babae ba ang Diyos? Napakababaw naman ng utak mo. Hindi mo alam ang Diyos makapangyarihan. Ang alabok ko ginawa niya kay Adan. Naging Adan siya. Tadya nga ni Adan, ginawa niyang iba. Yung mamahaling bato na may halong ito at diamante, yan si Satanas ang pagkagawa. Isang inukit na bato. Kaya pinasamba tayo ni Satanas sa rebulto. Kaya ito may sumpa. Kaya ang sumasamba sa rebulto may sumpa. Hanggang sa ika-4 salinlay, mula sa iyo, hanggang sa anak mo, hanggang sa apo mo, hanggang sa anak ng apo mo. Yan ibig sabihin ng 4 salinlay. Papayag ka ba? May sumpa. May sumpa ka na 4 salinlay mula sa iyo, hanggang sa anak mo, hanggang sa apo mo, hanggang sa anak ng apo mo. Paano kung ang anak mo sumamba rin sa rebulto? May sumpa din siya hanggang sa anak niya, hanggang sa apo niya, hanggang sa anak ng apo niya. Paano ang apo naman sumamba din? Ganun din. May sumpa siya hanggang sa anak niya, hanggang sa apo niya at anak ng apo niya. Kaya ang sumpa ay patong-patong. Nailibing ka sa sumpa. Kaya maraming mga tao sumasamba sa rebulto, hindi talaga makakilala sa tunay na Diyos. Alam mo ba ang sinabi ng Diyos sa inyo na sumasamba sa rebulto? Ay ganito ang sabi ng Diyos, pakinggan nyo.
kung ano ang sabi ng Diyos sa inyo. Diyos ba may sabi nito? Ang salitang, makita mo ito, na galing talaga sa dibdib ng Diyos, sa puso ng Diyos, ang sama ng loob niya sa mga tao. Sabi dito, sinabi ni Yahweh, ano ba ang nagawa kong kamalian? Diyos nagsalita nun, ano nagawa niya kamalian sa inyo? At ako'y tinaligtan ninyo. At kayo ay sumamba sa mga walang kapuluang Diyos-Diyosang ribulto. Ano nagawa kasalanan ng Diyos sa inyo? Na bakit pinalitan nyo, sumamba kayo sa Diyos-Diyosang ribulto? Kaya sila'y maging walang kapuluhan din. Sabi dito sa verse 19, maparusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipamak ka ng iyong pagtataksel. Maranasan mo kung gaano kapait, kahirap ang tumalikod kay Yahweh na inyong Diyos at mawala ng takot sa Kanya. Ako may payag nito ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakita natin. Kaya pinagsasabi ito ng Diyos kay Propeta Isaias, pinagbabawal niya talaga magsamba sa ribulto. Sinabi na kay Isaias, ang sumasamba sa ribulto isang mangmang. Isang mangmang. Bakit? Pinalitan mo ang Diyos kay Satanas. Matalino ka ba? Di mangmang. Si Satanas may nantay lang ang panahon niya para may hulog sa impyerno. Doon ka pa sumamba, di masama kay Satanas. Kaya maraming mga tao naging kampo ng Diablo. Dahil sabi sa unang 1 chapter 3 verse 7, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Kaya ganais ng Diablo gumawa lagi tayo ng kasalanan sa Diyos upang mawala sa atin ang kaligtasan. Dahil kampun tayo ng Diablo. Dahil sabi sa Isaiah ay ganito, Isaiah chapter 45 verse 20, sinasabi ni Yahweh, ali kayo, lahat ng natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, kayo mga mangmang na nagpapasad ng idolong kahoy at tumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagligtas. Sabi sa verse 21, humarap ka sa paglilitis, ipagtanggol mo yung panig. Kaya pag namatay tayo, harap tayo sa kuma ni Kristo, ipagtanggol natin ating sarili. Sabi, bakit ka sumamba sa ribulto? Sagutin mo ang Diyos, imahin lang yan. Ngunit hindi natin naunawaan kung ano ibig sabihin ng imahin. Ang pagsamba sa ribulto ay isang malaking maliwanag, malaking pagsuway sa Diyos, isang imahen ng pagsuway sa Diyos. Kaya kapag sinagot mo ang Diyos na imahen lang yan, ligtas ka ba? Ligtas ka ba? Dahil hindi nyo nakilala ang ribulto, akala nyo, ribulto-ribultuhan lang yan, hindi. Yan ay si Satanas. Makinig kayo, dagdagan natin ang inyong kaalaman. Dahil sabi dito, sa unang Korinto ay ganito. Unang Korinto chapter 10, verse, sabi dito, verse 10, tingnan ninyo ang bansang Israel, hindi ba ang mga kumakain ng mga handog ay nakipag-isa? Nakipag-isa kumakain ng mga handog. Kaya sabi sa verse 19, ano ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba may kabuluhan ng mga Diyos-Diyusan o mga pagkain inandog sa mga Diyos-Diyusan? Sabi sa verse 20, hindi. Ang ibig kong sabihin ng mga tao ay nagandog ng kanilang ayin sa mga demonyo, nanalangin sa mga demonyo, at hindi sa Diyos. At ayaw ko maging kaisakan sa mga demonyo. Kaya ito'y babala ng Diyos
Sabi sa verse 21, hindi kayo makakainom sa saro ng Panginoon at sa saro ng demonyo, at hindi kayo makakasalo sa dula ng Panginoon at sa dula ng demonyo. Ibig ba natin manibuko ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo, makapangyarihan tayo kaysa Kanya? Di maliwanag, tayo nag-aain, nag-aandok sa demonyo, hindi sa Diyos. Tayo nanalangin sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At ayaw kong makaisa kayo ng mga demonyo. Napakaliwanag. Bakit gusto-gusto talaga ninyo may ipag-isa sa mga demonyo? Bakit gustong-gusto ninyo sambahin si Satanas? Dahil nga kulang kayo sa kalaman. Sabi sa ni Propeta Uzias, chapter 4 verse 6, napahamak ang aking bayan. Napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kalaman, lack of knowledge. Tumanda na tayo sa pagsamba-samba, wala tayong alam. Kaya sabi dito sa Revelation, Upayag, chapter 9, pag dumating si Kristo, yan ay katapusan ng mundo. Magdilim ang araw at hindi naliliwanag ang buwan. Malaglag sa langit ang mga bituin at mayayanig. Magkaroon ng lindol. Mabiyak ang malaking lungsod kung sa atin yung mabiyak ang panay. Ano gagawin mo kung may ribulto ka? Tatakbo ka sa ribulto at yakapin mo, sabihin mo, iligtas mo ako sapagat ikaw ang aking Diyos. Dahil ang sabi dito sa Revelation chapter 9 verse 20, ang nalalabis sa sangkatauhan yung hindi namatay sa salot na ito, hindi nagsisisi, hindi sila tumalikod o tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyosang likha ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak bato, kahoy, at di makakakita, hindi makarinig, makakalakad. Nakita natin yan. Bakit patuloy tayo? Sabi ng Diyos dito, kaya maliwanag, sabi sa Exodo, pinagbabawal ito ng Diyos na magsamba sa ribulto. Pinagbabawal, ngunit ito naman ang ating ginagawa. Sinusuway natin ang Diyos dahil hindi natin alam ang ating sinasamba. Dahil sabi dito sa Exodo, chapter 20, verse 4, huwag kayong magkaroon ng ibang dispyusan o kaya larawan o ribulto ng anumang nilalang na sa langit at sa lupa. Huwag kayong yuyukod o maglingkod sa lahat ng dispyusan niyan, sapagkat ako si Yahweh ay mapanibuguin. Paparusahan ko ang lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat sa linray. Kaya sinabi sa atin ng Diyos sa Jeremiah chapter 2 verse 5, sabi dito, sinabi ni Yahweh, ano bang nagawa kong kamalian? Ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang. Sumamba sila sa mga walang kabuluhang Diyusan. Kaya sila'y maging walang kabuluhan din. Napakaliwanag. Kaya sabi naman dito sa Isaiah chapter 44, na gano'n na lang kasakit ang mga sinasabi ng mga propeta dahil ito'y babala ng Diyos. Babala, ngunit hindi natin pansin ang babala ng Diyos. Hindi lang tayo natakot sa Diyos. Dahil sabi dito sa Isaiah chapter 44 verse 9, walang kwintang tao ang mga gumagawa ng mga ribulto at walang kapuluhan, ang mga Diyosang kanilang pinalagahan, mga bulag at mga hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila magpapahiya lamang. Sabi sa verse 13, ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginaguhitan niya ito ng anyong tao, saka inukit hanggang mayari.
ang isang magandang rebulto. Pagkatapos inilagay niya ito sa kanyang bahay. Sabi sa verse 20, ang natirang kahoy ay ginawa niyang Diyos na kanyang niluhuran at sinasamba, dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang sabi sa verse 18, ang tao ngayon ay mga mangmang at di inunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata sa katotohanan at sinara ng isipan sa katotohanan. Hindi man lang nila naisip ang kaputol ginawa nilang rebulto ay ginamit na panluto. Hindi man lang nila itinanong sa kanilang sarili, hindi. Kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito'y parang kumakain ng abo, lubusan na siyang nailigay ng kanyang maling paniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag ang rebultong hawak niya ay hindi Diyos. Napakaliwanag. Kaya sabi naman dito sa Jeremias ay ganito, chapter 10, ay ganito naman sinasabi sa Jeremias chapter 10, marami sinasabi ang Diyos, ngunit hindi natin pansin. Verse 3, ang dinidiyos nila ay hindi maasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, nililok ng madalubhasang kamay at pinalamutian ng ginto at pilak, binartilyo at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang dinidiyos nila ay animoy panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi nakapagsalita at pinapasan pa sila sa balikat pagkat hindi makakalakad. Nakita natin, yan ang ating Diyos, pinapasan natin. Kaya nakita natin bakit nilalabag ng tao ang Diyos, sinusuway nila. Dahil ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Dahil ang sabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu naghahari sa mga taong suwail. Sabi sa verse 3, dati tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Kaya sabi naman dito sa 2 Korinto chapter 4, ay ganito naman sinasabi sa 2 Korinto chapter 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay pinulang ng Diyos ng daigdig na ito, na si Satanas. Sila'y pinulang nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hallelujah! Nakita natin. Kaya sabi naman sa 1 ay ganito, 1 chapter 4 verse 22, hindi ninyo kilalangin yung sinasamba, ngunit nakilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing kay Kristo. Ngunit dumating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ito mga tunay na sumasamba sa Diyos, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi dito, sapagkat ito ang hinahanap ng Amang nasa langit, ang mga sumasamba sa Kanya. Ito hinahanap ng Diyos na sa langit, na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sabi sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya dapat sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sabi dito, sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Mahalin mo ang kanyang salita ng Diyos. Mahalin mo ang salita ng Diyos.
upang matamo mo ang tunay na kaligtasan. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 4:10 ay ganito, mahalin mo ang salita niya upang matamo mo ang tunay na kaligtasan. Dahil ang sabi dito 1 chapter 4:10 verse 15, kung inibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung inibig natin ang Diyos, tuparin natin ang kanyang mga utos. Sabi sa verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang umibig kay Kristo sa Diyos ay tumutupad ng kanyang salita. Ibigin siya ng aking Ama at ibigin ko rin siya, at ang Espiritu Santo mananahan sa Kanya. Ito pala ang kaligtasan. Kung inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Amang nasa langit. Inibig natin ang salita niya. Ibigin tayo ni Kristo Jesus, at ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa atin. Kaya kung dumating ang rapture, tiyak na ligtas nga tayo. Ligtas tayo! Kung sakaling dumating ang rapture ay inibig tayo ng Amang nasa langit dahil inibig natin ang kanyang salita. Inibig tayo ni Kristo dahil inibig natin ang salita ng Diyos. At ang Espiritu mananahan sa atin. Kung nanahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, kung sakaling magka-rapture, tiyak mapasama tayo sa rapture. Itong kaligtasan hinahanap ninyo. Kailangan manirahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Paano manirahan ang Espiritu ng Diyos? Ibigin mo ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Kristo Isos, ang Diyos ng iyan ang mamimigay ng ang Diyos hindi yan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nahan sa inyo. Kaya kailangan manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kung sakaling mamatay tayo, muli tayo bubuhay ng Diyos. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nahan sa atin. Dahil ang sabi naman sa Galatia chapter 5, verse 25, ang Espiritu nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat mag-ari sa ating mga buhay. Napakaliwanag. Maliwanag, sabi dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat mag-ari sa ating buhay. Kaya ang Espiritu Santo ay gagawin mong patnubay sa iyong buhay. Ang Espiritu ng Diyos ang gagawin mong patnubay sa iyong buhay. Sabi naman sa Roma ay ganito, Roma chapter 12 ay ganito sinasabi sa atin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Itong karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Itong karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 2 ay ganito naman sinasabi sa atin sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, huwag ninyo itong dagdagan ni bawasan, sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Ano pag-uunawa ninyo ito sa salita ng Diyos? Huwag ninyo itong dagdagan ni bawasan, sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Nagpapakilala ang salita ng Diyos, nakasulat sa banal na aklat, kumplito na. Kumplito na! Paano kung ito'y binawasan natin at dinagdagan? Sabi naman sa Revelation ay ganito, pag dinagdagan natin at binawasan, ang sabi dito, sa Revelation chapter 22 verse 18, ako si Juan nagbabala sa mga sinumang makakarinig sa ulang nasasaad sa aklat na ito. Ang sinuman magdagdag ng nilalaman ng aklat na ito ay dagdagan ko
Idagdagan ng Diyos ang kanyang parusa. Mga salot na sulat dito. Ang sabi sa verse 19, at ang sino mang mag-alis sa alinmang mga hulang na sakat dito ay alisan ng Diyos. Alisan naman ng Diyos ng karapatan na maging anak niya. Hallelujah. Kaya sabi dito sa Kawikaan, ay ganito naman sinasabi sa Kawikaan chapter 30. Ay ganito sinasabi sa Kawikaan chapter 30. Ay ganito sinasabi sa Kawikaan chapter 30 verse 6, huwag ninyong dagdagan ang kanyang salita, huwag ninyong dagdagan ang kanyang salita, sapagkat sasabihin kaniya na isang sinungaling. Napakaliwanag, huwag mong dagdagan ang kanyang salita, sapagkat sasabihin kaniya na isa kang sinungaling. Ang sabi naman dito sa pahayag o revelasyon, kaya dito natin matanto, makita, mapag-aralan kung ano mga hindi gusto ng Diyos. Ang kanyang mga turo, sabi dito sa pahayag chapter 22 verse 10, at sinabi rin niya sa akin, huwag mong ilihim ang mga hulang na saklat na ito, sapagkat malapit ng maganap. Huwag mong ilihim. Paano nilihim ito ng mga simbahan? Hindi nagtuturo lang sila ng mga doktrina ng reliyon. Hindi na nila tinuro mga sinabi ng Diyos, sinabi ni Kristo Jesus. Ang sinasabi nila, tuturo nila, doktrina. Kaya maraming mga tao namatay. Hindi nila alam kung paano sumunod sa Diyos. Hindi nila alam kung paano sila maligtas. Simba-simba lang, simba-simba. Winiwili tayo doon sa mga doktrina. Ngunit dito, doktrina ng Diyos sa banal na aklat. Kaya sabi naman sa 1 chapter 12 ay ganito. 1 chapter 12 ay ganito naman mga babala sa atin ng Diyos para malaman natin ang kanyang mga babala. Sabi dito, may atol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap ng aking salita. Ang salitang ipinayag ko ang atol sa kanya sa huling araw. Ang salita niya ang atol sa atin sa huling araw. Maliwanag ang sabi man sa Deuteronomy ay ganito. Deuteronomy chapter 28 verse 15, sabi dito, kung hindi ninyo didinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Mangyayari sa atin mga sumpang ito. Kaya sabi dito, nakita natin, kaya sinabi dito sa Gawa chapter 7, hindi natin sinusunod ang Diyos. Gawa chapter 7 ay ganito naman sinasabi sa Gawa chapter 7 verse 51, napakatigas ng ulo ninyo, di pa nagbabago inyong kalooban, ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung anong ginagawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayo lagi sa Espiritu ng Diyos. Kung lumalaban tayo sa Espiritu, may kaligtasan ba tayo? Wala, maliwanag na wala. Sabi sa unang Tesalonica ay ganito, unang Tesalonica chapter 4 verse 8, kaya ang sino man umahamak sa aral na ito ay umahamak hindi sa tao na nagsasalita, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu. Kaya kung minamak natin ang salita ng Diyos, ligtas pa tayo. Lumalaban tayo lagi sa Espiritu ng Diyos. Kaya nakita natin, sabi naman sa 1
mga anak, unang 1 chapter 5 verse 21, mga anak, lumayo kayo sa Diyos-Diyusan. Sinusunod ba natin ang ating santos? Kaya sabi sa Lucas chapter 6 verse 46, tinatawag mo kong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Ano ba ang sinasabi ni Jesus? Makinig kayo, huwag kang gumawa ng kasalanan. Bakit kailangan huwag tayong gumawa ng kasalanan? Ipinagbabawal ito ni Jesus ang paggawa ng kasalanan. Bakit? Makinig kayo, sabi sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng demonyo. Maging kampo tayo ng demonyo. Kaya sabi sa Lucas chapter 6 verse 46, tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Ang saan ang pasabi, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusang ribulto. Ipinagbabawal ito ni Jesus. Bakit? Makinig kayo, sabi sa Exodo, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong iyukot o maglingkod sa rinmang mga Diyos-Diyusan niyan, sapagkat ako si Yahweh ay mapanibuguin, paparusahan kong lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikapat sa alinlahe. Kaya hindi ito gusto ng Diyos magsamba tayo sa ribulto dahil magkaroon tayo ng sumpa hanggang sa ikapat sa alinlahe. Sabi sa Lucas chapter 6 verse 46, tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Kristiyano ba tayo? Halos kiniklaim natin anak tayo ng Diyos, sabi ni Kristo. Tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Maraming mga tao hindi sumusunod sa sinasabi ni Jesus. Ang kanilang sinusunod ay mga doktrina ng reliyon. Hindi ang maturo lamang ng tao, hindi turo ng Diyos. Hallelujah! Ito lang aking i-share sa inyo. Bakit kailangan ni-recap natin ito? Upang hindi maalis sa isip natin. Upang mahayag sa atin ang mga gawain ng dyablo. Upang di tayo madaya. Upang matamo natin ang tunay na kaligtasan buhat sa Diyos. Dahil kung hindi naman natin ihayag ang mga gawain ng dyablo, hindi natin alam ang ginagawa natin ay gawain na plan ng dyablo, hindi gawain ng Diyos. Hallelujah! Ay nandito ang ating kapatid kay Kristo. Lagang binigyan kayo ng panahon para ma-share sa inyo ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Hallelujah! 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 Mga kaibigan, kapatid sa Panginoon, muli po magandang gabi. Ang salita po ng Diyos ay sadyang buhay sa lugar na ito. Tulad po ng sinabi ni Brother, andyan ho nga kinanglanan gid liwan-liwanan ang tulong ng Diyos kanatin. Abi ninyo, maski kami nga nakatindog ridya, inaliwan-liwan man namon basa ang amon nga mga tupiko nga nabasahan. Naliwan-liwan kami, kay man always kami gina-inspired kang Espiritu Santo na ihayag ang pulong ng Diyos sa mga nasari-sari na mga anggulo. Kaya ba nasari-sari ba ang ating experience? Nasari-sari ang ating spiritual growth? Nasari-sari ang level ng ating pagtuo? That is why the same verse, ang sangka verse na imo mabasahan, pwede mo dyan na mapulga sa ikapito na pulga. Ang Bible nga nag-declare mismo sa Psalm na ang pulong ng Diyos na pariyo nila ang gata. Kita ninyo ang gata?
pagkaon ninyo. Ikapila niyo